Ang aking pong intensyon ay napakasama kasi nais ko pong buskahin si Father Johnson. Kasi po 3 years ago, nung kami po ay nagpapaalam sa mga taga Santo Niño, ang iniiyak-iyak ni Father Johnson ay hindi na raw siya babalik dito. At ang sabi ko sa kanya, ano itong naririnig ko na tuwing third Sunday ay nasa Santo Niño ka, lolokohin ko sana. Anyway, ako po ay nagpapasalamat at muling nabigyan ng pagkakataon na makasalamuha kayo sa pagdiriwang ng Santa Misang ito. Ako po ay medyo nahihilo-hilo pa. Hindi po yata ako natunawan sa kinain kong tinola kagabi. Sa napakarami kong kinain. Anyway, nais ko pong bigyan ng kabuuan ang ating mga nadinig na pagbasa. At ang kabuuan na nais kong ihatid sa inyo ay umiinog sa 3 salita. Ano itong 3 salita na nais kong ihatid sa inyo? Una, kapangyarihan. Pangalawa, kalayaan. At pangatlo, pananagutan. Ito ang mga temang umiinog sa lahat ng ating nadinig na pagbasa. Ayon sa itinuturo sa atin ng pananampalataya, tayo daw lahat ay binigyan ng pribilehiyo ng Diyos. At ang panawagan ng pananampalataya ay pagkabantayan ang mga pribilehiyong ito. Sapagkat dito naluluklok yung mga tinatawag nilang mga delikadong sitwasyon na kung saan kapag ang mga pribilehiyong ito ay hindi niyakap bilang responsibilidad, ito ay mauuwi sa tinatawag nating self-entitlement. Kinonsulta ko po ang Google kung anong ibig sabihin ng self-entitlement sa Tagalog. At napakaganda ng ibinigay na salita sa wikang Filipino ng self-entitlement. Ang Tagalog po ng self-entitlement ay pagmamarapat. Kapag ang mga pribileyo ay hindi natin napanghawakan at nauwi sa pagmamarapat, ito ay nauuwi sa isang napakapangit na pagkakataon. Kapangyarihan. Pag nilayan po natin ang kapangyarihan, tayo pong lahat na naririto ay mayroong hawak-hawak na kapangyarihan. Kung ikaw po ay graduate ng UP o ng UST o ng Ateneo o ng De La Salle, kayo po ay may kapangyarihan. Kung kayo po ay mayroong konting yaman, may kapangyarihan ka. Kung kayo po ay mayroong daladalang sasakyan, papuntang sa simbahan, may kapangyarihan ka. At kung kayo po ay mayroong daladalang pera, sabihin na natin kahit 2,000 lang sa inyong mga pitaka, meron po kayong kapangyarihan. Lahat po kayo na nakaupo dito ay mayroong hawak-hawak na kapangyarihan. Kapag daw ang kalayaang ito ay hindi niyakap bilang isang responsibilidad, ito ay mauuwi sa pagmamarapat. At kapag ang kapangyarihan ay nauwi sa pagmamarapat, self-entitlement, ang kapangyarihang yan ang magbubulid sa ibang tao sa kanilang kapahamakan. Maaaring makasakit ang kapangyarihan mo. Maaaring makasakit ang pera mo. Maaaring makasakit ang pinag-aralan mo. Maaaring makasakit ang diploma mo. Maaaring makasakit ang hawak-hawak mong kapangyarihan. Alam po ninyo, pagdating sa ating bayan, dito pumapasok ang napakaraming self-entitled na tao dahil sa mga pribilehiyo. Kasi ang mga pribilehiyong ito ay inauwi sa pagmamarapat. Ayaw ba ng Diyos ng kapangyarihan? Hindi. Sa katunayan, kung pera ang ating pinag-uusapan, nais ng Diyos na magkapera kayo. Nais ng Diyos na maging makapangyarihan kayo. Sa katunayan, ayon sa aklat ng Biblia, ng Henesis, ang kauna-unahang kapangyarihan na binigay ng Diyos sa tao
ay ang pangalanan niya ang lahat ng mga bagay na makikita niya sa mundo. Sabi nga sa kasaysayan ng Biblia, ang kauna-unahang scientist daw ay si Adan. Si Adan ang nagbigay ng pangalan sa mga puno. Si Adan ang nagbigay ng pangalan sa mga ibon. Si Adan ang nagtawag ng pangalan sa mga bulaklak. At kung ito po ay bibigyan natin ng kategorya, tinawag niyang sampagita, ang sampagita. Tinawag niyang ilang-ilang ang ilang-ilang. Tanda ng unang kapangyarihan na binigay ng Diyos sa tao. Hindi laban sa kagustuhan ng Diyos ang kapangyarihang hawak-hawak ninyo. Pero ang sinasabi ng Diyos, ibinigay ang kapangyarihang ito upang isakatuparan ang misyon na nasa sa iyo. Sabi nga sa unang pagbasa, si Moises ay binigyan ng isang kapangyarihan at pribilehyo na makita ang Diyos. Pero ito ay hindi lamang upang makita niya ang Diyos. Kaakibat at kalakip ng pribilehiyong makita niya ang Diyos ay ang tungkuling ihatid niya ang mensahe ng Diyos sa bayan ng tao, sa bayan ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, meron tayong makinalalagyan sa buhay na banal, mga lugar ng kapangyarihan na banal. At ang sabi sa unang pagbasa kay Moises, hubarin mo ang iyong sapin sa paa, sapagkat ang iyong kinalalagyan ay banal. Ang mga luklukan ninyo ng kapangyarihan ay banal, sapagkat nais ng Diyos na ang kapangyarihang yan ang magpakilala sa katotohanan ng Diyos sa bayan ng Diyos. Kaya unang katanungan, papaano po ninyo ginagamit ang kapangyarihang hawak-hawak ninyo? Sapagkat kung ang kapangyarihang yan ay mauuwi sa pagmamarapat, ang kapangyarihang yan ang papatay sa kapwa mo. Ang kapangyarihang yan ang makasasakit sa kapwa mo. Ang kapangyarihang yan ang maglalayo sa iyo sa kapwa mo. Kapangyarihan. Kalayaan. Katambal ng kapangyarihan ng kalayaan. Kung ninanais ng Diyos na ang tao ay maisakatuparan ng kanyang nilalayon, tanda ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, nabigyan ka ng kalayaan sapagkat hindi natin pwedeng paghiwalayin ang kalayaan at pag-ibig. Sapagkat sa isang tunay na nagmamahal, hinahayaan niyang ang kanyang minamahal ay maging malaya sa pagpili. Hindi kayo pwedeng pumili ng isang bagay na tinatakot lamang kayo. Hindi ka pwedeng magpakasal na may nakatutok sa iyong Armalite. Hindi kayo pwedeng magmahal ng kapwa na tinatakot na mayroong mananakit sa iyo. Kalayaan at pag-ibig ay hindi mapaghiwalay. Kaya nga, tanda ng pag-ibig ng Diyos, pwede natin siyang mahalin o pwede natin siyang talikuran. Pwede tayong magpakabait, pwede tayong magpakasama. Malaya tayo. At hindi natin maaaring maihiwalay ang kalayaan, ang pagsasakatuparan ng kapangyarihan sa loob ng ating kalayaan. Kapag ka ang kalayaan ay hindi niyakap bilang isang responsibilidad, ang kapangyarihan at kalayaan na hawak-hawak natin ay maghahatid sa iyo sa sarili ninyong kapahamakan. Pangalawang tanong, papaano umiinog ang iyong kapangyarihan sa sakop ng iyong kalayaan? Papaano mo ginagamit ang iyong kapangyarihan sa loob ng iyong kalayaan? Kapangyarihan, kalayaan. At pangatlo ay pananagutan. Nakita natin sa ating ebanghelyo ang layunin ng Diyos na lahat ng ibinigay sa atin ay ipagsulit sa Kanya. Katulad ng isinisimbolo ng puno ng igos, na sa takdang panahon, sinisiyasat ng Diyos kung namumunga ba ang punong ito. Na sa ating karanasan, darating ang pagkakataon na kayo ay haharap sa Diyos, ako ay haharap sa Diyos, at ipagsusulit sa Diyos ang kapangyarihang ibinigay niya sa inyo at ang kalayaang ibinigay niya sa inyo. Sa panahon ng Kwarespa, mga kapatid,
Isang panawagan na mas malalim nating pagnilayan ayon sa diwa ng krus ni Kristo, ang sarili nating kapayapaan, kapangyarihan, kalayaan, at mga pananagutan. Papaano mo ginagamit ang pera mo? Papaano mo ginagamit ang sasakyan mo? Papaano mo ginagamit ang upuan mo? Papaano mo ginagamit ang influensya mo? Sulit ba ang pag-aaral mo sa UST, sa UP, Ateneo, o De La Salle? Sulit ba ang ibinibigay at hawak-hawak mong pera ngayon? Ang mga kapangyarihang bang ito sa loob ng iyong kalayaan ay nagpapakilala sa Diyos sa taong bayan?